Hello po mga kabiday, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naglabas na po ng result ng year-end survey. Ito pong Publicus Asia no? Ito po'y patungkol doon ho sa approval and trust rating po ng mga opisyal po ng gobyerno dito ho sa Pilipinas, mga kabida no? At base doon ho sa kanilang year-end survey, mula sa Presidente hanggang doon ho sa Chief Justice po ng Korte Suprema, bumaba lahat yung kanilang mga approval and trust ratings po, mga kabida. No? Okay? Now, ipapakita ko po sa inyo yung kanilang current ratings po based doon ho sa survey po ng Publicus Asia, mga kabida. Okay? Pero himay-himayin po natin yung kanilang mga scores, no? Yung mga points na nakuha ko nila, no? By the way, yung survey pala, mga kabida, ay nangyari po noong from November 29 hanggang December 3 po, 2024. Okay? Now, ito po. Unahin po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? Nung previous survey po, mga kabida, yung kanyang approval rating po ay nasa 43%. Okay? Medyo mataas po ito, no? Pero bumaba siya ngayon. Sa latest survey po, bumaba siya, naging 33% na lang po yung kanyang approval rating. So, ibig sabihin po, may drop po na 10% o 10 points, no? Mula ho sa previous survey, mga kabida, no? Pangalawa, ito pong si Vice President Sara Duterte. Okay? Nung previous survey, mga kabida, meron ho siyang 40% na approval rating, ano? At itong survey na ito, bumaba siya ng 3%. Okay? Nasa 37% na lang po. Okay? Yung Senate President po natin, si Francis Escudero, nung previous survey, mga kabida, meron ho siyang 41% na approval rating. Ano? At ngayon po, ay nasa 37% na lang po. Medyo nag-tie po sila ni Vice President Sara Duterte. Ano? At yung pang-apat po, no, pang-apat, ito pong si Chief Justice Alexander Gismundo, nung previous survey po, nakakuha siya ng 28%. Ngayon po ay nasa 25% na lang po yung approval rating po niya, no? At yung panghuli, panglima po, no? Ito pong si House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida, no? Nung previous survey po, meron ho siyang 25%. Okay? 25%. Pero ngayon po, latest survey po ng Publicus Asia, nasa 20% na lang po yung kanyang approval rating. So, yun po yung mga percentage po ng approval rating sa ating mga opisyal po from the top, from the President top down to the Chief Justice no, ng Korte Suprema. Dito ho tayo sa kanilang controversies impacting leadership performance. Dito ho natin makikita kung ano yung mga grounds, yung mga factors po, mga kabida, kung bakit bumaba yung kanilang yung kanilang approval rating, ano po, no? Alright? Pero bago yan, dito muna tayo sa trust rating po nila, no? Yung kanina is approval rating yun, ano? Dito ho tayo sa trust rating po nila, mga kabida. Okay, si President Marcos nakakuha po ng 32%, 23% pala na trust rating from previous na 32%, ano. Okay? Yung distrust rating po niya, ibig sabihin yung hindi gusto ho ng taong bayan, nasa 44% po yung distrust rating po, medyo mataas, no? Okay? Sumunod po itong si House Speaker Martin Romualdez. Nag-drop din siya from 18 to 13% na lang po. So, grabe. 13% na lang itong si Speaker Romualdez, no? Yung distrust rating po niya, mga kabida, nasa 51%. So, halos more than half ng mga Pilipino sa buong Pilipinas, wala hong tiwala kay House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida, no? Alright. Kay Vice President Sara Duterte po, yung kanyang rating, so trust rating po, nakakuha ko siya ng 31%, no? Si Senate President Francis Escudero, meron hong 26%.
And si Chief Justice Gesmundo po, meron hong 17% mga kabida. Ayan. So yun yung trust ratings po, no? Dito ho tayo sa controversies impacting leadership performance, mga kabida. Ito po yung mga grounds, mga factors kung bakit ho bumaba yung kanilang approval and trust ratings po ng ating mga opisyal po ng gobyerno, ano po, no? All right. Una, unresolved controversies, no? Unresolved controversies significantly affecting the public perception of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. For example, ayan, for President Marcos po, yung key issues po dito, mga kabida, okay, including the allegations of corruption, okay, nakakuha ho ng 19%, okay, and the impact of inflation, medyo mataas yung inflation rate ho natin, okay, 17%, okay, which continue to strain household. Medyo nakaka-apekto po ito sa bawat Pilipino, mga kabida, dahil ho, like for example, itong pagmahal ho ng mga bilihin ho natin, no? Yung pag-increase po ng mga basic commodities ho natin, part of the inflation yan, ano? Okay? Next po, itong si Vice President Sara Duterte po, mga kabida, yung kanyang controversies affecting her performance, okay, doon ho sa approval and trust rating, mga kabida, okay, including her remarks perceived as threats against the president and others, meaning yung sinabi ho niyang papatayin niya si presidente, si first lady, at saka itong si Speaker Martin Romualdez kung sakali hong mayroong mangyari ho sa kanya. Alright? So yun, very controversial yun, no po, mga kabida, no? Then ito pa, the Commission on Audit Observation Memorandum, yung observation ho ng audit po ng COA doon ho sa pondo ho ng Vice President, Office of the Vice President, and of course sa Department of Education nung siya po ay naging secretary po, mga kabida, no po, ng DepEd. Alright? And then other than that, mga kabida, yung kanyang comment po patungkol doon ho sa exhumation of the late President Marcos Sr., no? 15%. Yung yung audit report pala o audit observation ng COA doon ho sa Office of the Vice President, nakakuha ho siya ng 19% pala, no? 19%. At saka yung threat po, perceived threat po ni VP Sara po, meron hong 20% po, mga kabida. So yun po yung mga factors kung bakit ho bumaba yung kanila hong yung approval rating at saka yung kanilang trust rating po. Pero dito lang po ako nagtataka, mga kabida, no? Gusto ko lang i-point out po ito. Una-una, ito pong si Vice President Sara Duterte, despite po doon ho sa controversies na kinakaharap ngayon ng Vice Presidente, yung nabanggit ko na kanina po, nasa top pa rin yung kanyang ratings po, no? I mean, siya pa rin yung pinaka-trusted na opisyal ho ng Pilipinas sa ngayon. Kasi siya yung pinakamataas sa kanya, although bumaba sila lahat, pero siya yung pinakamataas po, mga kabida, no? In terms of approval, okay, nag-tie ho sila ni Chis Escudero, no po, no? Silang dalawa yung may pinakamataas po ng approval rating mula sa mga Pilipino. Okay? Mula po sa mga Pilipino. Yung pinakababa po, no? Ito po yung pinagtataka ko po, mga kabida, no? Despite sa billions of pesos na ipinamimigay sa mga tao, sa taong bayan po, no? Gamit ho ang pondo ng AKAP, no? Pero yung trust at saka approval rating ni Speaker Martin Romualdez po, mga kabida, hindi ho umusad, ano? Ganun pa rin. Mas lalong bumaba ngayon. Okay? Ano kaya ang problema po? Despite ho sa mga ginagawa niya ngayon,
namimigay ho ng pera, alos wala hong katapusang pamimigay ho ng pera, gamit ho ng pera ho ng taong bayan, okay, wala pa ring resulta dun ho sa kanyang approval and trust rating. Mababa pa rin. No? Ano kayang dapat gawin po ni Speaker Romualdez ho dito? Okay, ito yung kanyang struggle ho dito mga kabida. Kung may plano ho siyang tatakbong presidente ho ng Pilipinas, okay, ngayon pa lang, mag-umpisa na po siyang ligawan yung mga Pilipino. Tsaka yung panliligaw ho na hindi perceive, kasi iba kasi yung perception sa kanya ngayon no? Kumbaga, ginamit ho yung pera ho ng taong bayan para ho mga kabida, kahit saan kung sino-sino nilang ipamimigay, po, no? Para bang wala ho siyang pagmamahal ho sa bawat sentimo na kinuha po ng gobyerno mula sa taong bayan, mula sa kanilang dugo at pawis, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamumuhay po. Kasi yung kinukuha ho ng gobyerno sa gaya ho sa atin, no? Mga nasa working class po, tax yun buwis yun So, mula ho sa dugo at pawis ho natin yan, mga kabida. Sana, yung kinuha hong buwis mula sa atin, kung meron man silang paggagamitan po, mga kabida, sana doon ho sa mga makabuluhang bagay. At hindi ho doon sa wala hong kwenta, sinasabi ho nila na kailangan ho ng taong bayan yung pera kasi gusto lang talaga nilang bigyan ho ng ayuda ang mga naghihikahos, yung mga naghihirap, no? Pero Diyos ko, hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng panahon mamibigay ho tayo ng pera. Paano na lang yung iba? Para hong tinuturuan ho natin yung taong bayan, yung mga Pilipino, na hindi magtrabaho kasi yun, nakadepende ho doon sa ayuda na binibigay ho ng mga taga-gobyerno, mga kabida. No? Para bang tinuturuan ho nila yung mga Pilipino na huwag na kayong magtrabaho dahil parating na yung ayuda mula sa amin. Ganun ba yung pagmamahal at malasakit po sa bawat Pilipino, mga kabida? Di ba? Ganun ba yun? So, dapat po, bawat sentimo na ilabas po ng gobyerno, dapat pag-isipan po yun. No? Hindi basta-basta maglabas ka lang ng pera. Okay? Maglabas ka ng... Matakin nyo, itong impression ngayon, yung kumbaga observation ngayon ng taong bayan, tinanggalan ng pondo ang PhilHealth, dahil ho, doon binigay sa AKAP. Di ba? Parang ganun Kumbaga, binuha yung AKAP at binigyan ho ng zero budget ang PhilHealth. Di ba? So mag-isip po tayo. Kayo, mga politiko, mag-isip po kayo. No? Alright. Para ho doon sa inyong mga comments, mga kabida, for your opinion and observation, you can comment down, and then sa mga hindi pa po subscribers po sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button and then click also the notification bell para po updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po, mga kabida.